nakaraan kung saan ang mensahe ay naipapasa sa pamamagitan ng pagsulat. Ngayon, marami ng iba't ibang social media platforms ang umuusbong na siyang nagiging sentro ng pagbabahagi natin ng ating mga saloobin sa bawat isa. Malaking porsyento ng users ng mga social media platforms na ito ay ang mga kabataan, kung saan sa isang click lamang nila ay naibabahagi na ang kanilang mga mithiin at saloobin sa buhay. Kaya naman, kung mayroon ng ganitong klaseng plataforma noong panahon ni Rizal, ano kaya ang magiging status update ng ating pambansang bayani bilang isang kabataan sa panahon ng Gwardiya Sibil at Prailocracia? Layunin ng proyekto namin na ito na hindi lamang magbigay aliw, kundi mailapit sa puso ng bawat Pilipino ang mga karanasan at kaisipan ni Rizal sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang binibitawan ng kabataan sa kasalukuyan. Dagdag pa rito, nais ng aming grupo na maibahagi ang iba't ibang makabuluhang pangyayari sa buhay ni Rizal na siyang lalong nagpausbong sa kanyang nasyonalismo. Upang matiyak ang tagumpay ng aming proyekto, nagsagawa ang aming pangkat ng isang estratehikong pagpaplano na nakatuon sa kawastuhan, kaangkupan at integridad ng aming gawain. Sinimulan namin ito sa pamamagitan ng sistematikong paghahati ng mga tungkulin mula sa pagbuo ng nilalaman hanggang sa pagpili ng akmang plataporma sa social media. Binibigyang halaga rin namin ang katumpakan ng mga datos, kaganapan at kasaysayan batay sa mga lehitimong sanggunian. Sa pamamagitan ng regular na pagpupulong sa paraang face-to-face man o virtual or Google Meet at pagkakaroon ng sharing document gamit ang Google Docs, napanatili namin ang maayos na koordinasyon at pagsunod sa mga itinakdang deadline. Sa kabuuan, ang maayos na paghahati ng gawain at ang kooperasyon ng bawat isa sa pangkat ang naging susi upang maging matagumpay at maisagawa ang proyekto sa itinakdang oras. Upang maisakatuparan ng aming grupo ang proyekto, hinati namin ito sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay naatasang gumawa ng Facebook account at mag-post tungkol sa mga hinaing, mithiin at mga taong kasangkot sa mga pangyayari sa buhay ni Rizal. Nagsimula ito sa pagdidisenyo ng layout ng kanyang Facebook page kung saan sinama lahat ng mahalagang elemento tulad na lamang ng profile at cover photo. Gumawa rin ang aming grupo ng iba't ibang Facebook account ng mga makabuluhang tao sa buhay ni Rizal, tulad na lamang nilang Maximo Viola at Ferdinand Blumentritt. Kasama na rin sa proyekto ang paggawa ng mga post at komento na nakasulat gamit ang mga salitang binibitawan ng mga kabataan sa kasalukuyan. Sa ganitong paraan, mas nagiging realistic ang aming proyekto at mas napapalapit sa damdamin ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Isinagawa ito mula noong Linggo, Abril 5, 2026 at natapos noong Miyerkules, Abril 8, 2026 ng umaga. Ang pangalawang grupo naman ay nakaatas gumawa ng pag-edit sa layout ng aming mismong proyekto. Ito ay nag-screenshot ng mga posts na makikita sa social media wall ni Rizal, kung saan ipinakita ang kanyang mga hinaing, mithiin at mga kaibigan na tumulong sa kanya upang makamit ang kanyang layunin para sa Pilipinas. Gumamit ito ng isang editing application o website na tinatawag na Canva. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang elemento, mas nagiging malikhain at kaengga-engganyong tingnan ang aming gawa. Nagsimula naman silang gawin ito noong Martes, Abril 7, 2026 at natapos noong Miyerkules, Abril 8, 2026 ng gabi. Final na output ng aming proyekto ay isang malikhaing presentasyon na nakabatay sa konseptong Rizal as a 21st century kabataan, kung saan makikita ang serye ng Facebook-style posts na naglalaman ng mga rants, mithiin at mga kaibigan ni Rizal na inangkop sa makabagong panahon. Sa bahagi ito makikita ng mga tao ang iba't ibang mga
mga post ni Rizal kung saan ipinapahayag niya ang kanyang saloobin tungkol sa kanyang mga mithiin para sa bayan at hinaing na nais niyang buksan at mga bagay na napagtagumpayan niya kasama ang kanyang kaibigan tungo sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang bawat post ay may kasamang visuals, captions, at reactions na nagbibigay buhay sa idea na kung mayroong teknolohiya sa panahon ng Gwardiya Sipil at Philocracia noon, gagamitin niya ang teknolohiya bilang plataforma ng kanyang saloobin at advokasya. Sa proseso ng pagbuo nito, napagtanto ng aming grupo na mas nagiging makabuluhan ang pag-aaral ng kasaysayan kapag ito ay naiuugnay sa kasalukuyang karanasan at paraan ng pamumuhay ng mga kabataan. Mahalaga ang output na ito sapagkat ipinapakita nito na ang mga idea at paninindigan ni Rizal ay nananatiling makabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamilyar na anyo ng social media, mas nagiging relatable at mas madaling mauunawaan ng mga kabataan ang kanyang mga saloobin. At hindi lamang ito simpleng presentasyon. Ito ay isang makabagong pamamaraan ng pagkikayat sa kanilang critical na pag-iisip, pag-uugnay ng kasaysayan sa kasalukuyan, at pagpapahalaga sa pagiging aktibong mamamayan. Bilang isang grupo, aming napagtanto na ang teknolohiya ay hindi lamang para sa aliwan, kundi ito rin ay maaari maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayan. Sa kabuuan, ang aming output ay nagsisilbing tulay upang ipakita na ang diwa ng nasyonalismo ay nararapat lamang nagpatuloy na isabuhay, hindi lamang sa modernong panahon, kundi pati na rin sa hinaharap. Hindi man sa anyo ng pagsulat, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pagiging malikhain sa pagpapahayag at pagiging responsable sa paggamit ng teknolohiya.